Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Habang naka-live sa interview si Dato Raman, tuluyan ang nabunyag ang katotohanan na matagal nang itinatago. Pero bago pa niya matapos ang lahat ng kanyang revelasyon, isang bala ang tumapos sa kanyang buhay. Sa pagdating ni Jalil sa estudyo ni Maya May Calaw, huli na ang lahat. Nakatutok na ang buong bansa kay Dato Raman habang inaamin niyang naging bahagi siya ng sindikato noong kabataan niya. Ngunit mariin niyang itinanggi ang akusasyon sa kanya na siya ang nasa likod ng pagsabog ng MV Doña Emilia at pagpatay sa mga Hapon. Ayon sa kanya, isa lamang siyang pinaratangan ni General Carillo upang ilihis ang tunay na salarin. Nang pangalanan niya mismo si General Manuel Carillo bilang mastermind ng lahat ng kaguluhang nangyayari, ibinunyag pa niyang ipagpapatuloy lamang nito ang sinimulan ng kapatid nitong si Colonel Napoleon Marcelino, ang dating lider ng sindikato. Ngunit bago pa niya mailantad ang buong katotohanan, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa studio. Bumagsak si Dato Raman sa harap ng kamera habang nagkagulo ang lahat. Agad siyang nilapitan ni Jalil at Jamila at doon nakita ni Jalil na si Felix Domingo ang bumaril sa kanyang ama. Kasabay nito, tuluyan na ring nabunyag ang pinakamalaking sikreto. Nalaman ng lahat na si Police Major Alan Espina ay wala palang iba kundi si Jalil Abubakar na matagal na nagpapanggap bilang undercover agent. Hindi makapaniwala sina Teresa, Nasvo, Marcos at maging ang buong ahensya na matagal na silang nalusutan ni Jalil. Dahil dito, agad naglabas ng utos si General Villanueva. Ipinahuli niya si Jalil at inatasan sina Marcos at Usman na siya mismo ang umaresto dito. Doon inamin ni Usman na matagal na nilang alam ang totoong pagkatao ni Jalil dahil lihim siyang ipinwesto ni Mustafa upang tukuyin ang tunay na traidor sa loob ng Enleia. Lalong nasaktan si Marcos nang malamang itinago sa kanya ang napakalaking operasyon. Ngunit ipinaliwanag ni Usman na kagustuhan mismo ni Jalil na manatiling lihim ang kanyang pagkatao upang hindi madamay ang kanyang mga kasamahan at maipagpatuloy ang misyon. Samantala, hindi na umabot ng buhay si Dato Raman sa ospital. Sa kanyang huling sandali, mahigpit siyang niyakap ni Jalil habang walang tigil sa pag-iyak. Ang lalaking itinuring niyang ama ay tuluyan ng namaalam nang hindi niya nagawang mailigtas. Pagdating ni na Marcos at Usman sa ospital, mabigat man sa loob nila, kinakailangan nilang arestuhin si Jalil. Ngunit nakiusap ito na sana'y mailibing muna niya ang kanyang ama. Ayon sa tradisyon ng mga Muslim bago siya sumuko. Sa headquarters naman, muli na namang nagbanggaan sina General Villanueva at Azuelo. Galit na galit ang general dahil bakit umano binibigyan pa ng espesyal na pagtrato ang isang kriminal. Ngunit ipinaglaban ni Azuelo ang huling hiling ni Jalil at iginiit niyang ito rin ang kagustuhan ng yumaong si Mustafa. Sa huli, napilitan si General Villanueva na pumayag. Bago tuluyang sumama sa mga pulis, humingi ng tawad si Jalil kay Marcos at sa lahat ng kanyang paglilihim. Ipinaliwanag niyang matapos mamatay si Mustafa, alam niyang anumang oras ay mabubunyag na ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit kailangan niyang tapusin ang misyon na iniwan nito, ang pabagsakin at ipaaresto si General Carillo. At dito rin inamin ni Jalil na kahit hindi totoo ang katauhan ni Police Major Alan Espina, totoo ang lahat ng samahan nilang dalawa. Hindi lang kaibigan ang turing niya kay Marcos, kundi isang tunay na kapatid. Ngayon habang papalapit na ang katapusan ng serye, isang napakalaking revelasyon pa ang naghihintay. Kailan malalaman ni Marcos na si Jalil at si Gabriel ay iisa lamang? At kapag nalaman niya ang buong katotohanan, kakampi pa rin kaya niya si Jalil o magiging magkaaway na sila? Ito ang mga eksenang hindi dapat palampasin sa mga susunod na kabanata sa nalalapit na pagtatapos ng Blood vs. Duty.